plano dito po sa isang, sikat na na unibersidad dito po sa Naga City mga kabombo, na gawin na po siyang, officially university. So, kung paano ang proseso niyan aalamin natin Great. ngayon mga kabombo live. Eto kapiling na po natin sa linya ng ating komunikasyon ang atin pong, bisita. Eto, si Dr. Demetrio Pascua Anduyan Jr., ang, Regional Director ng Commission on Higher Education Bicol. So yan, magandang umaga po, RD. Si Bombo Kiarliado po ito from Bombo Radio Naga. Welcome to our program. Bati muna kayo, RD, sa atin pong mga listeners and viewers. Mas marahil na aga, Bombo Kier, at sa gabos mong tagapakinig sa Bombo Radyo Naga. Magandang umaga po sa lahat ng stakeholders ng higher education sector. Medyo tapos na ang New Year pero inuulit po namin ang aming pagbati ng isang problema po tayo. Alright, alright. So, alright. So ito RD, malaman namin ito kasi nabalitaan namin yung isang, paaralan na sa kolehiyo dito po sa Naga City, eh talagang, nag-file po ng, application para maging ganap na university na. Ano na po yung update dito, RD? This is good news, Bongo. Here, last January 9, last Friday, we received a letter coming from the officials of Naga College Foundation signifying their intent to apply as a university, meaning to say that they wanted to change their status from being a college to a university. Alright, opo, opo. So, ito sir, para lang malaman lang po ng ating mga audience, ano ba, RD yung mga criteria para maging ganap na university po ang isang paaralan? Of course, it starts with all of your programs have government recognition, meaning to say that na-evaluate na ito ng Commission on Higher Education at yung mga program standards and guidelines as contained in our CMO ay nami-meet ng inyong institution. Meaning to say na tinitignan namin ang qualifications ng administrators, ng faculty members, library holdings, your classrooms, your laboratories. So lahat ng mga ito ay ating tinitignan para ma-convert ka from a college to a university. Alright, yun. Before tayo RD magpatuloy, angat-angat tayo ng konti, napuputol kasi RD yung ating baba sa monitor. Opo, yan, yan, okey, okey. Yan, okey na po, yun, okey na. Sige, proceed po tayo RD. Okay. Sa tingin niyo po RD, ito pong, NCF o Naga College Foundation, pasado po ba ito sa lahat ng criteria ng CHED para maging ganap na pong university? And kailan po kaya ito possible na ma-accredit, RD? It's too premature for me to say that they are already qualified for universityhood. I do not want to preempt, but I am confident na sa kanilang submission, the university official feels the university officials feel that they are really ready for the change of their status. This is a long, tedious process kasi. So when we received their last Friday, their letter of intent, including the different documentary evidence, says we are going to evaluate ang mga ito, Bombo Care. Pag na-evaluate na namin ay ire-request din namin sa kanila na mag-conduct ng self-evaluation. Sasabihin namin ano ang kulang sa kanila, pagkatapos i-comply nila, paghanda na sila, i-visit sila ng ating regional office. During the visit, of course, makikita natin ano pa ba ang mga kailangan nilang i-comply. Bibigyan din namin sila ng kinakailangang technical guidance. Pagkatapos ng kanilang pagko-comply sa mga ating mga napansin ay isasubmit na nila ang kanilang final documents for evaluation para dito. And then, i-endorse natin ito sa Maynila. So sa OICAD, meron kaming specific office sa national office na siyang nangangasiwa ng mga institutional evaluation na tinatawag na natin na OICAD. Pagkatapos nilang ma-evaluate ang completeness and thoroughness ng mga dokumentong sinadmit, ay kanila nang buuin ang technical committee na siyang pupunta sa Naga College Foundation para evaluate ito. Pag ito ay pasado, ipapasok na ito sa Commission and Bank
at ang Commission and Bank ang magdedesisyon na para i-grant sa kanila ang kanilang pagiging universidad. Gaano Opo, kahaba ang yun, very well prosesong said, ito? RD. Eto, RD, ano po yung mga nakikita ninyong, needs improvement ng, paaralan po na ito para So talaga masiguro na maa-accredit siya or maa-approve siya, RD? so far ay nung Friday pa lamang natin ito natanggap at ibinigay na natin ito sa ating focal person. Ang ating focal person ang gagawa ng initial evaluation. Pero siyempre, titignan natin ang qualifications ng faculty and mga administrators, ng laboratory, ng library, ng kanilang mga research activities. So, ang lahat ng mga ito, because we all know that higher education exists with three tracks. Ito ay ang instruction, research, and extension. Ang instruction ay titignan natin ang kalidad ng pagtuturo at kung sinasabi nating pagtuturo, natural ang mga faculty members, ang laboratory, ang classrooms, the educational technology, the qualifications of deans and program chairs ay ating titignan. And then researches also, ilang porsyento ng mga faculty members nila ay nag-e-engage sa research because every higher education institution, especially if you wanted to become a university, you must be centered in the production of knowledge and the development of technology. And all of this can be realized if our faculty members are actively engaged in research. And these researches are also being published, meaning to say there are platforms for them to disseminate these researches so that the world will benefit from the results of their studies. And then also, dapat meron din silang mga community driven activities that create an impact, sustainable, meaning to say that beyond the walls of your classrooms, beyond the portals of the institution, there are services that they also extend to the community, and that these services are creating impact, especially for the marginalized and the sectors that really rely on the technical expertise or the knowledge that these institutions have. So yun ang ating mga titignan when we are going to determine the readiness of the institution to university. Alright, opo, opo. Eto, RD, mga remaining questions na lang po. If ever, RD, na ma-approve na maging university ang NCF, may mga pagbabago po bang magaganap dito? Especially sa mga pagtuturo, sa facility, o kung sa ano pa man, RD? First of all, when you are being converted to a university, it means to say that this is tantamount to quality. Because in applying for university, we look at all aspects of the institutions and the programs. Pag na-convert ka na into a university, you can have that bragging right that we are being checked by a third party and that we know that we provide quality education. So it's a good come-on for your would-be enrollees and also the trust na makukuha nila sa sector na kanilang pinaglilingkuran ay napakahalaga. So, ang pagbabago is that the status, the conversion to a university would speak of what kind of education and services that you are providing. Meaning to say that you are an institution that our students, the parents, the stakeholders can put their trust in the education of our children. Alright, opo. Eto, RD, mga last 2 questions na lang. Dito, RD, sa Bicol Region, meron pa ba tayong ibang mga paaralan na nag-apply din po ng, kanilang application para maging university din po yung kanilang paaralan, RD? Sa isang taon na nandito ako, kauna-unahang private university, private higher education institution, ang Naga College Foundation na formally nag-signify ng intention to be converted as a university. But ang ating Camarines Sur Polytechnic College also on the process. Sila na rin po ay nagko-comply sa mga na-identify na mga kailangan pa nila. Camarines Norte State College. Ang BISCAS ay nilagay na rin nila sa kanilang strategic plan ang conversion to a university at ang ating the best MSCAT na sa Masbate, yun na nga ang presidente nila ay narito na sa ating tanggapan at pag-uusapan din natin ang kanilang conversion sa university. So practically, we are
meron tayong 5 higher education institution na nasa proseso ng conversion to university. Alright, yun. Eto RD, bago tayo matapos, siguro ito kung may nakalimutan ako RDing itanong and meron kayong gustong idagdag, ibibigay ko sa inyo ang linya RD. And syempre, kung meron kayong gustong ipanawagan, maiwan na mensahe, especially sa mga taga NCF and sa iba pang mga school sa Bicol Region na gusto ring maging university yung kanilang paaralan, sige RD, ibigay ko po sa inyo ang linya ulit. Go ahead po. Yeah. Ito naman po ang ating direction, ang magkaroon tayo ng vibrant higher education sector in the Bicol region as enshrined in our slogan that we are championing optimum lifelong learning. Ito ang ating pangarap sa ating every college naman, pangarap siyempre nila ang maging isang universidad. And this is a journey that they will not walk all alone. Kasama nila ang Commission on Higher Education Regional Office sapagkat gusto nating siguraduhin na dekalidad ang edukasyon na ibinibigay natin sa mga kabataang Bicolano. The mere fact na hindi sila umaalis sa ating region at dito sila nag-aaral, despite of the scholarship programs available nationwide, dito pa rin sila nag-aaral, meaning to say that they are putting their trust sa higher education sector ng Bicol Region, and that dahil meron silang tiwalang ibinibigay sa atin, ito ay ating susuklian ng isang dekalidad na edukasyon na nararapat para sa kanila. At patuloy pa rin po ang pagbibigay serbisyo natin, especially on our scholarship programs. Now that we are already halfway through the academic year, ang ating mga grade 12 students ay papasok na sa kolehiyo, sinisiguro natin na meron tayong mga scholarship programs available. Kami po ay dadalaw sa kanilang mga institusyon para sabihin na hindi option ngayon ang pagtigil sa pag-aaral, kung hindi dapat patuloy lang sila sa pag-aaral sapagkat ang ating gobyerno ay handang magbigay ng tulong, lalong-lalo na those who are coming from financially challenged families. Huwag silang mawalan ng pag-asa. Nandirito ang Commission on Higher Education na handang tumulong at gumabay sa kanila sa kanilang pag-aaral. Maraming salamat, Bongbong Care, sa oportunidad na ibinigay mo sa amin para marinig naman ang Commission on Higher Education dito sa Bicolandia. Ang ating pong opisina ay bukas kung sila ay may nais malaman o sila ay humihingi ng tulong at gabay. Ano man ang ating maibibigay ay taus-puso natin tayong naglilingkod sa lahat. Alright, yun. Very well said, RD. Ano po? So maraming salamat po, Dr. Demetrio, sa pagpaunlak po sa interviewing ito. Isang malaking karangalan na kayo po yung makapanayam. Ingat po kayo palagi, sir. God bless po. Paalam and salamat, sir. Thank you. Always a pleasure. Yan, mga kabombo, ang atin pong bisita, si RD, si Dr. Demetrio Pascua Anduyan Jr., ang Regional Director po ng Commission on Higher Education, Bicol. So ito kasi mga kabombong Naga College Foundation, talagang nag-file na po sila ng application para maging university yung kanila pong paaralan. Kasi ito nga, Naga College Foundation, wala pang university sa paaralan. Ayan, mga kabombo. Di ba, sa pangalan. Pag ito naging university na, posibleng mabago din yung kanilang pangalan. Pwedeng maging may university na sa hulihan. Di ba? Well, nakalimutan ko palang itanong kay RD. Pero yun ang posibleng magiging pagbabago. Hindi na siya magiging college. Di ba? University na yan. Kaya sana, ma-approve, di ba? Ma-convert na sa university ito pong Naga College Foundation. Kasi isa to mga kabombo sa sa mga sikat ditong paaralan sa Naga City. And base sa mga nababalitaan natin and alam natin, mahusay din yung kalidad ng edukasyon dito sa NCF. So sana talaga ma-accredit po ito, ma-approve, ma-convert mula sa college, ma-convert sa university. So yan po mga kabombo ang satuyang naging pag-uulay kay RD, kay Dr. Demetrio Pascua Anduyan Jr. Anyway mga kabombo, 51 minutos makalis alas 8 rin pagkaaga, mabelta kita makalis pa nagkapirang pagirumdum. Bombo Trivia.